Ngayon, ako ay bilang isang Kristiyano. Paano mo ako mapapaniwala na ang sinasabi mong Biblia ay hindi yan totoo na salita ng Diyos? Ngayon, i-prove ko sa iyo na ang Biblia mismo ang nagsasalita na hindi salita ng Diyos. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians sa kaniyang sulat sa unang Korinto chapter 7 verses 12, 25. Ang aking salita ay hindi kalooban ng Diyos. Akin lamang itong kuro-kuro. Ilan ang sulat ni Pablo? Ang dami. Siguro 14 chapters. Kuro-kuro lang. Kahit yan lang. Sabi ng Awake Magazine, September 8. Sabi ng Awake Magazine, September 8, 1957, volume 38, number 17, pages 25-26. The modern Christian scholars are accepting that there are 50,000 errors from the Bible. Hindi salita ng Diyos. Alam nila, kaya nga alam ni Pablo. Wahum ya'lamun, alam ni Pablo na hindi salita ng Diyos. So si Pablo ngayon ang nagpagulo sa mga tao? Yes, of course. Si Pablo, isa siya sa mga disipulo ni Jesucristo? Hindi. Hindi siya kasama? Hindi siya kasama. Nag-pretend siya na disipulo. Wala doon sa Bible, sa Matthew 10 verses 2 to 4 and Luke 6 verses 16 to verses 6 to 16. Isang umaga tinawag ni Jesus ang kanyang mga apostol upang ang kanyang mga alagad upang magpili ng tinatawag na mga apostol. Wala kang makikita na Pablo na pangalan. Kasi walang Pablo sa panahon ni Jesus. Ngayon ako ay bilang halimbawa isang Kristiyano, sasabihin mo sa akin ngayon na ang Biblia ay hindi ko dapat paniwalaan dahil hindi puro na salita ng Diyos. Ngayon, paano mo masasabi sa akin bilang isang Kristiyano na ako ay dapat nang mag-Muslim? Kasi ang gusto ko ay ang katotohanan. Gusto ko ay mabigyan ako ng kaligtasan dito sa mundo, lalo na sa araw ng paghukom. Tungkol naman sa Biblia, mayroon ding mga similarities sa aral ng Islam. Yun lang ang kukunin ko, tulad ng pagkasabi ni Jesus na siya ay propita, anak ng tao, hindi nagpakamatay, hindi nabuhay muli, at hindi magpasamba. Sabi ni Jesus sa Matthew 13:57, siya ay isang propita. Sa Matthew 9:6, Mark 2 verse 10, Luke 19 verse 10, John 3:13, anak ako ng tao, sabi ni Jesus. Then sabi ng Luke 1:30-31, ang anghel nagsalita na si Jesus ay anak ni Maria. Sabi ni Pablo sa Acts 9:20, anak ng Diyos. Then sabi naman, so hindi tugma. Hindi. Anak ng Diyos, yung isa sinabi anak ni Maria na sa anak ng tao. Yes. Then sa 1 Corinthians 5 verse 7, sabi ni Pablo, kahit si Jesus na ating pampatawad ng kasalanan ay nagsakripisyo para sa atin. Pagdating naman sa Matthew 9:13, sabi ni Jesus, I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous but sinners to repentance. Awa ang sa akin, hindi yung pagsakripisyo, dahil hindi ako pumunta rito upang tawagin ang mga matuwid, bagkus ang makasalanan upang pasisiin lamang. Ako ay isang Kristiyano. Ngayon, gusto ko ng payo sa inyo bilang isang Muslim. Dapat ko bang tanggapin ang Islam? Of course. Bakit? Ano ang iniwan ni Jesus sa atin? Sa paraan ng inyong Biblia, kasi hindi ka maniwala sa aming Quran. Sabi ni Jesus sa John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay hindi tulad ng ibinibigay ng daigdig, minifiki na relihiyon. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Yumakap sa Islam. So, paano po ba sinamba? Sandali lang. Kaya nga, Islam ang relihiyon na iniwan ni Jesus. Hindi siya nagsabi, Katoliko po ang iniiwan ko sa inyo, Iglesia ko ang iniiwan ko sa inyo, Seventh-day Adventist. So yun ang dapat natin tandaan. Lahat-lahat. Hindi niya tinuro yung pagka-Kristiyano. Hindi, Islam lang. At sabi naman ng aming Quran, chapter 3, verse 85, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. At kung sino pa man ang magnanais ng ibang relihiyon maliban sa kapayapaan, ay hindi tatanggapin sa kanya at sa kabilang buhay kasama siya ng mga talunan. Kaya nga kung ako pa sa iyo,
tanggapin mo na ang relihiyon ni Jesus na kanyang iniwan sa atin. Nandyan sa inyong Bible. Gusto ko pa kasi maghanap ng tumpak na katotohanan na patungkol na ang Biblia, si Jesucristo ay hindi Diyos. Bigyan niyo ako ng isang kataga na salita na para ako ay tunay na lubusang maniwala sa inyo. Para ito ay tanggapin ko na makabuluhan. Ang nasabi ko na sa iyo, ganito. Si Pablo, isang Parisiyo. Acts 23 verse 6. Na nakita ni Pablo maraming Parisiyo sa konsilyo, sumigaw siya, mga kapatid, ako'y Parisiyo at anak ng Parisiyo. Anong Parisiyo? Siya ay Antichrist, labag sa aral ni Jesus. Dahil sabi ni Pablo sa Acts 26 verses 10 to 11, kung sino ang mararatnan ko sa sinaguga na hindi magsasalita labang kay Jesus ay pinapatay ko. Allahu Akbar. Ngayon, ano ang aral ni Pablo? Ang aral ni Pablo, si Jesus Diyos, Titus 2:10 or Philippians 2:9 to 11, anak ng Diyos, Acts 9:20, nagpakamatay sa krus, 1 Corinthians 5 verse 7, then nabuhay muli ayon sa aking ebanghelyo, 2 Timothy 2 verse 8, then sambahin si Jesus, Philippians 2:9 to 11. Sabi naman ni Jesus, Matthew 13:57, ako ay isang propeta lamang na ginagalang, then Matthew 9:6, Mark 2 verse 10, Luke 19 verse 10, John 3:13, anak ako ng tao. Sabi ng angel, Luke 1:30 to 31, anak ni Maria. Then Matthew 9:13, sabi ni Jesus, I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous but sinners to repentance. Hindi siya nagsakripisyo. Then Luke 20:34 to 36 and Luke 24:36 to 43, sabi ni Jesus, hindi siya nabuhay muli. And John 5 verse 41, hindi ako magpasamba sa mga tao, sabi ni Jesus. Ayun. Dahil walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin, turo na doktrina o gawa-gawa ng tao na paniniwala, in Mark 7 verse 7 and Mark 15 verse 9. Now, saan ka ngayon maniwala sa dalawa? Correct. Sabi ni Jesus sa Matthew 12:30, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Kung panig ka kay Pablo, ikay Kristiyano. Kung panig ka kay Jesus, ikay isang mananampalataya sa wikang Arabo, Muslim. Ang Muslim hindi yung taga Mindanao, hindi yung taga rito, hindi yung taga Saudi, meaning ang Muslim ay hindi pangalan ng tribo, hindi pangalan ng nationality, kundi tao o bagay na sumunod sa kalooban ng Diyos. Okay, tama. Okay. Mashallah. Ngayon, kung iniibig mo si Jesus, pumanig ka kay Jesus. Dahil sabi ni Jesus sa John 14:24, ang hindi umiibig sa akin, hindi tumutupad ng aking mga salita. Dahil ang salita na inyong narinig ay hindi ko kalooban, bagko sa Diyos na nagsugo sa akin. Ayun. Salamat kapatid, Sheikh Jamal Norbilla. Mga kapatid, itong kapatid po natin ay dati ito, kung alhamdulillah sa patnubay ng Allah ay naging Muslim. Dahil kung hindi, napakalaking pare ito. Pero maski naging pare pa naman to, dahil natuklasan niya na totoo ang Islam, ang totoong reliyon. Maikling panayam lang po namin. So ngayon po, sana napulutan ninyo ng aral ang aming talakayan patungkol sa Biblia at patungkol sa ano ang pagiging Kristiyano, na naintindihan po natin, nalaman natin na ang pagka-Kristiyano at ang paniniwala sa Biblia ay hindi makabuluhan at maraming mga contradiction. So ngayon, bilang isang challenge sa isang Kristiyano, ay gumising po tayo ng katotohanan, saliksikin natin ng katotohanan. Si Jesucristo mismo ang nagsabi, seek ye the truth, for the truth will set you free. So alhamdulillah, mayroon pa tayong oras para ito ay tuklasin ng katotohanan. Maraming salamat sa inyong panunood at sana po napulutan ng aral ang anumang aming naibahagi. Hanggang sa muli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming